Gusto nyo malaman kung paano ako na-hack o kung paano ko nabalik yung YouTube account ko. Masarap sana kung nasa opisina lang kami, no? Nag-aaral ako na accounting. Si tatay ganun din, nag-aaral na accounting. Nasa opisina lang siya. Kasi hindi, nag-cutting dati. Sa ilog na nakikita eh. Ano kaya? Mag-aaral ulit ako tayo, accounting. Paralin mo kaya ulit ako? Mag-aaral ako. Wala na pag-asa. Hindi kasi dati nagloko ako eh. Ngayon magtitino na ako. Paaralin mo lang ulit ako. Yung pang-apat na booking namin mga parts, di na namin sama sa vlog kasi gusto niya ni Sir private eh. Ayaw niya raw ipa-vlog, sinabi niya sa akin. Pero nagbigay siya ng 1,000. Magkano lang? Booking namin 765. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. August 5 ngayon, Tuesday 2025. You think I'm congratulations, gonna say, I'm mad, I'm your black and rich. Boom! Masaya tayo ngayon mga pards kasi nabawi ko na yung YouTube account ko. Kahapon nga mga pards, nung Monday, na-open ko na yung YouTube ko. Kaya nagsimula na ako mag-upload. Gusto nyo malaman kung paano ako na-hack o kung paano ko nabalik yung YouTube account ko. Diba mga pards, gusto nyo malaman yun? Maraming marites sa inyo dyan eh. Alam ko naman eh. Aminin nyo na. Ay, hindi ko sasabihin sa inyo. Bahala kayo. Aminin nyo na para sasabihin ko. Mamaya mga pards, sabihin ko sa inyo kapag bumibiyahe na. Maghanap na kami ng booking kasi 10:02 AM na. Tinanghali na kami ni tatay kasi nangalikot pa si tatay dito eh. Inayos-ayos niya pa yung side mirror, maluwag na, gumagalaw-galaw. Kaya inabot na kami na alas 10. Ngayon lang kami magsisimulang maghanap ng booking. Time check tayo, 10:08 AM. First booking namin from Gulod going to Caloocan South sa halagang 520. Ang layo ng pickup location ay 1 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Good morning mga pards, Lalamove Daily Life tayo. Araw-araw kami bumibiyahe ni tatay tuwing Tuesday hanggang Saturday. Sunday pahinga namin, Monday coding. Nagsisimula kami ng 9 AM to 9 PM. Bali 12 oras kami bumibiyahe dito. Kung minsan maaga naman kami umuwi, minsan late na, lagpas na ng alas 9 ng gabi. Kaya samahan nyo kami, araw-araw bumiyahe kay Lalamove sa 1,000 kg L300 edition tayo. First booking tayo mga pards. Sir, iupo lang ko doon na lang sa meet at point. Ay, Mauna ako doon. Sige. Sige, ano mo sir? Ibaga mo. Okay. Yan. Yung pala yung pick up natin mga parts. Motor lang pala. Raider. Okay, na-pick up na namin yung first booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 11 km. Alright, let's go! Diretso na namin yung first booking mga pards kasi medyo mahirap din maghanap dito sa lugar namin ng kasabay. Kaya swerte nga naman no, yung mga magi-start bumiyahe yung lugar nila nasa bandang Manila. Kaya dyan sa may Caloocan South, bandang Monumento, madami din dyan. Kaya mga parting mga Cubao, mga ganyan. Pero pag sa alanganin lugar ka, kunwari gaya dito sa amin Kaya mga Caloocan North, sa umaga medyo meron kumuha dyan O kaya yung mga nasa bandang probinsya, mga bandang Cavite, Laguna, tapos nasa may Pampanga, ganyan. Mahirap mag-start ng biyahe dyan, lalo na sa umaga. Kasi marami rin sila nakakasabay Hindi lang naman ikaw ang naghihintay doon. Marami ka rin kasabay na nag-aabang din ng booking, ng first booking nila. Kaya yung magandang start sa pagbiyahe kay Lalamove, nasa lugar din Pagka maganda nga yung lugar mo, pwede ka na agad mag-double booking. Saglit lang makakuha ka agad dahil maganda nga yung lugar mo. Parang prone siya sa maraming nagpapadeliver. Nandun nga pala si tatay, hinahawakan niya yung motor baka kasi tumumba. Naalalayan niya, hindi na namin tinalian Pagka motor, ganyan na lang ginagawa namin para mabilis. Hindi na namin tinatalian, hinahawakan na lang ni tatay. Tsaka malapit lang din naman to yung pupuntahan natin. Bandang mga monumento yata ito Ayun nga mga pards, nahack nga yung YouTube account ko. Mga 2 weeks ago na Very long ago. Ano kasi mga pards kasalanan talaga ng unang camera ko yan, yung GoPro. Kaya ako nahack.
Ops, sadali lang ha. Puputulin muna natin para may thrill. Mamaya ako na sasabihin, i-drop off muna namin tong motor sa may drop off location namin. Bago natin ikwento sa inyo yung pangyayari. Sabi nga ng isa, nag-comment sa may FB. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya eh. Kailan daw ba ako mauubusan ng sasabihin mga pards? Ay, mauubusan ng sasabihin dito hanggat bumibiyahe tayo. Meron tayong ikukwento sa inyo. Kasi sa inyo rin nagagaling yung kwento eh. Kumbaga yung mga experience nyo rin, sinishare nyo sa Facebook ko, sinishare nyo sa YouTube ko. Kaya kung minsan, naikukwento ko rin sa inyo. Base rin sa experience ko, di ba? Bawat naman isa sa atin dito, bumiyahe ka, bumiyahe ako. Meron tayong kanya-kanya experience dito eh, na nangyayari habang bumibiyahe tayo kay Lalabog, di ba? Kumbaga, share-share lang tayo ng knowledge para ikaw magkakaroon ka ng idea, ako magkakaroon din ako ng idea, di ba? Share-share lang tayo ng kaalaman dito. Kung gusto nyo, pwede rin, share your money, share nyo sa akin, padala nyo sa Gcash. Kaso yun lang mahirap i-share eh, yung money. Pagka usapan pera na, galit-galit na. Pagka pera pinag-uusapan. Dito na tayo mga pards sa may Quirino Highway, corner Mindes, Baysa. Doon kabilang kanto Baysa na yun eh. Medyo matraffic. Dito lang naman sa may kantong to. Dahil normal na to sa may Baysa eh. Medyo bumabagal yung daloy. Pero pag lagpas, wala na, dire-diretso na. Hanggang makarating tayo ng monumento. Doon tayo, lagpas na tayo ng konti ng monumento. Yung daan papuntang Malabon doon. Pero pag lagpas lang ng mall doon sa may monumento, nakakaliwa na tayo. Doon yung drop-off namin. Nasa 4.2 kilometer pa mula dito eh. Dito na tayo mga pards sa may Balumbato. Paakyat tayo ng tulay dyan, no? Tulay ng Balumbato papuntang Kamatchil eh. Itong tulay na to, mga nakarambon lang eh, nasunog yan eh. Hindi nga pinadadaanan sa truck to. Itong way na to, ngayon open na siguro. Matigas na yung mga bakal na palaman niya sa ilalim niyan. Ayan, yung mga bahay, basta yung mga bahay dyan sa may bandang kaliwa sa ilalim ng tulay na to. Nasunog kabilaan, pati yung papasok ng Novaliches Quirino Highway. Nadali rin ng apo yun eh. Ayan, mga bahay dito sa may kaliwa. Sunog yan. Kaya nakakadaan dito yung mga maliliit na sasakyan lang, yung mga nakarangbuan yun. May harang pa dyan nakalagay. Bawal dumaan yung mga truck. Ewan ko kung saan dumadaan yung mga truck papunta ng monumento. Ngayon, okay na. Siguro tumigas na yung mga bakal niya. Kaya pinadadaanan na to. Ito na, yung Kamatchili. Nasa may Kamatchili na tayo pagbaba ng tulay na to. Medyo malapit na tayo. 2.6 kilometer na lang. Ito na. Nakanan tayo dito, Paedsa. Ayan, dire-diretso na to. Monumento na. Lalagpas lang tayo ng konti ng monumento, doon yung drop-off natin. 11:11 AM, nabot din tayo ng isang oras. Papunta ron, mula ron sa may pick-up location natin kanina. Traffic kasi, dapat yan mga kalahating oras lang yan, walang traffic eh. Lapit lang eh. Matagal lang talaga tayo pagka matraffic yung kalsada. Kaya ito yung disadvantage ng lugar namin sa may Quirino Highway. Pag lumalabas kami dyan, nauubos yung oras namin, gawa ng matraffic lagi, araw-araw. Swerte na lang yung walang traffic na dumaan ka dyan sa lugar namin na yan. Kaya tatagal ka talaga dyan pag nandyan ka. Kaya medyo maganda rin sa amin kasi marami rin booking doon pagka mga bandang tanghali hanggang hapon na mga malapitan. Naging problema nga lang, matraffic. Nauubos yung oras natin doon. Kaya ginagawa ko, lumalayo na lang din ako. Ayan mga pards, nasa may monumento na tayo. Pangalawang kanto, rito papunta ng ng MacArthur, yung kanang. Lalagpas tayo dyan, doon tayo sa kabilang kanto. Gedli lang kayo dito, huwag kayong gigits na, tapos bigla kayong kakanan ha. Mahuhuli kayo dito. Entrapment dito mga pards. Pagka nasa gitna ka, bigla kang lalabas kakanang. Kailangan malayo pa lang, lalabas ka na, kakanang ka na rito para hindi ka mahuhuli. Di ba may pagsiksikan ka na dyan sa mga lumalabas, oh. Huwag lang dun sa may bandang kaliwa sa dulo. Biglang kanang ka, sabi lalabas ka. Maraming nag-aabang dito. Dami nahuhuli. Yun lang, naipit na tayo, kakakwento ko. Dami na kasi lumalabas eh, oh. Hindi natin maano eh. May iwasan eh. Hello, sir? Hello? Hello po? Sir, Tibor? andyan na kayo? Oo, nandito na kami. Sama mo yung dalawang sinama mo kanina. Susunod si... Di ba alam mo yung Shell? Ay, saan ba kayo, sir? Yung motor ba? Hindi, si Ate Ming to. Eh, wrong number kayo. Hindi ko wala ko kilalaming eh. Ano ba, lalamog? Sorry. Oh, wrong number. Wrong number pa. Ang dami kasing mga ano rito sa contact ko eh. Mga tumatawag. Gawa nga ng maraming nakakalam na number ko sa Lalamove. Minsan, nagkakamali na sila eh. Nakakontakt nila iba na ano. Yung number ko kinokontak nila. Daming ganyan dito. Pagka talagang pang-public yung number mo. Kung saan nagagamit. Minsan, kung sino-sino tumatawag sa akin eh. Minsan may agent eh. Sinisingil ako. Sabi ko, hindi ako yun eh. Ay ko, wala akong utang sa'yo. Drop off na tayo mga birds. Iba na natin yung ano, motor. Yan. Tapos yung doon naman, kabilang dulo naman. Yan. Okay. Diretso lang doon, kaliwa sa dulo. Kanan sa dulo. Ay, salamat sir ah. Bale, 5:30. Lahat yung binigay niya sa atin.
ang dapat niyang babayaran ay 442. May tip tayo na, ano kasi, may kasama siyang wallet 78 pesos. Kaya 442 na lang yung babayaran niya. Ginawang 530 ni sir. Kaya first booking may tip tayo. Sabihin natin 450, 30, 530. Meron tayong 80 pesos na tip mga parts. Sa first booking natin. Time check, 11:44 AM. May second booking na kami. From Caloocan South going to Talipapa. Sa halagang 489. Ang layo ng pickup location ay 300 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Dito ako pumunta mga parts. Kala ko dito yung pickup. Marami pala nagtitinda ng frozen meat dito. Doon pala pickup namin sa kabila. Doon frozen meat din doon eh oh. Pero pinuntahan ko na rito kaya nakusap ko na. Kinukuha na raw yung items na frozen para ikarga. Sabi ko dito ako pumarada eh oh. Pero okay lang daw. Bibilisan nyo na lang daw. Siguro magkakakilala rin sila dito. Ayan. Vlog ako sir. Wow. Wow. Anong channel mo yan? YouTube, tsaka sa Facebook. Baka sumikat ako na niya. Ano ito yung mga negosyo, mga parts eh, no? Pag may isa nag-boom, tabi-tabi na lang sila eh, oh. Parang ano to eh, Jollibee, tsaka McDo eh. Pag may Jollibee, may McDo eh. Ang ganda yan eh, meron pa rin frozen meat dun, banda rin. Pag-pick up na rin ako lagi dun, banda. Okay na yan. Okay na yan, sige. Okay, na-pick up na namin yung second booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 7.8 km. Alright, let's go! O, mabalik tayo mga parts sa kwentuhan natin tungkol kung paano ba na-hack yung YouTube ko at paano ko to nabalik. Kasalanan talaga to ng camera ko, yung unang kong camera, yung GoPro nga. Nasira kasi, kaya napilitan akong bumili ng pangalawang camera. Ngayon, yung nakuha kong camera, meron siya tinatawag na D-Log M 10-bit. Pagka may ganon, ang napuproduce niyang color, billion color daw, sabi ni DJI. Yung sa iba kasing camera, 8-bit lang. Million color lang kaya niyang i-produce. Ngayon, pagka merong ganon, ang mangyayari kasi pagka binidyo mo, ano siya, kulay gray lang, parang black and white lang mga parts, walang kulay. Pero kapag ka kinolor grading natin o inedit natin yung kulay niya, napakaganda daw ng lalabas na color nung video na ginawa natin. Kaya ngayon, naganap ako ng software gaya ng mga DaVinci Resolve, gaya ng Adobe Premiere Pro, ganon. Naganap ako sa mga website. Napunta nga ako sa YouTube, nag-tutorial doon kung paano mapapagana ng libre. Yung ganun software kasi mga parts pang edit, may bayad yun monthly or yearly. Ginagawa ko, crack lang, kumbaga, dinadaya para libre. Mahilig tayo sa libre, wala tayo pambayad eh. Ngayon, nagtingin ako sa mga YouTube, download ko yung mga tinuturo nila, mga link, tapos, ini-install ko, ganun, ayaw gumana. Tapos, bandang uli, paano papansin ko, may nagpa-pop up sa yung mga Google ko, yung mga account ko, biglang parang may ginagawang proseso, ganun. Pagtingin ko, hinabol ko ngayon, hinahack na pala. Nakuha ko yung iba na ibalik ko, kaso yung pinaka-YouTube ko, yun ang pinagpunterihan niya, nakita niya meron YouTube ganun eh, yung isang Google ko. Ngayon, i-recover ko na, wala na, pinalitan niya na lahat ng recovery nung Gmail ko, lahat ng mga cellphone number o yung mga email na pwedeng i-recover, ganyan. Lahat ng process na pwedeng i-recover pagka na-lock, kunwari, mag-recover mo yun eh. Basta alam mo yung mga doon, mga details doon. Pinalitan niya lahat ng hacker, kaya hindi ko na nabawi. Yun ang mga parts, kaya siya na-hack. Dahil siguro sa mga software na dinownload ko at in-install ko sa computer. Kumbaga, gawa niya yung software na yun eh. Pagka in-install mo yun, makikita niya yung ng computer mo, parang ganun. Di ko alam kasi di naman tayo hacker eh. Ngayon, nakuha niya na nga, ayun nga, dun nga nadali yung Google account ko tsaka yung YouTube account ko. Ngayon, paano ko to nabalik? Paano ko ni-recover para mabalik sa akin? Kasi nung nakaraan YouTube ko mga parts na terminate, yun nga na-terminate nga, nagtingin ako sa YouTube kung paano ko mababalik. Sabi, ganito daw, yung isang YouTube vlogger, pinanood ko. Ang dami ko pinanood eh, walang gumana sa mga sinabi nila. Ito lang yung gumana sa akin nung napanood ko YouTube na yun. Sabi niya, sa Twitter daw, pumunta daw ako sa Twitter sa cellphone natin, ganon, sa apps. Install ako. Yung Twitter ngayon, hindi na pala Twitter pangalan, X. Ayun na, kumbaga X na sila. Wala na yung Twitter yata eh, X na, basta yun X. I-download nyo sa Play Store, nakalagay lang dun X. Tapos, install nyo yun. Ngayon, hanapin nyo rin yung Team YouTube sa may Twitter nga. Siyempre, i-follow nyo. Nakakahiya naman hindi kayo nakapollow tapos humingi kayo ng tulong. Ngayon, pag napollow nyo na, i-message nyo. Sabihin nyo doon lahat ng mga naging problema nyo sa account nyo, sa may YouTube nyo.
kung ano nangyari, na-hack, ganon. Pati yung Google nyo na-hack. Tapos ngayon, sasagutin kayo nun. May sasagot doon na Team YouTube, yung mga agent nila ron, sagutin ka. Hanggang bibigyan ka ng mga process kung anong gagawin mo. Yun nga, hanggang sa hiningan ako ng Gmail na active na Gmail yung pwede nilang ma-email. Ganon, nagbigay ako. Siguro mga araw-araw sumasagot sila kada ko ng email, sumasagot sila. Ngayon, pinakahuli, sinabi nga sa akin, update sa akin na nabawi na raw nila yung yung account ko sa may YouTube. Binigay ko lahat ng details mga YouTube ko pati yung mga link, ganon. Masama na ito, pinunta na ako kay yung sa may Gmail nila, yung sa team sa may Gmail ng YouTube para din kami mag-usap. Hinihingi sa akin yung mga lahat ng details ng YouTube ko. Ito yung pinaka-importante mga pards. Kung may YouTube kayo, nagbablog kayo, di ba, hindi pa na-hack yan, okay pa. Gawin nyo, kunin nyo dyan sa may settings. Yung ito pinaka-importante kasi, yung save nyo na, yung YouTube ID nyo mga pards, may mga parang letter, number yun I-save nyo na yun. Yung kasi ang pinaka-importante na hihingin sa atin, na ayun ang pinaka-mabigat na magpapatunay na atin talaga yung YouTube. Yung YouTube ID natin. Hindi makikita ng kung sino-sino yun. Tangin tayo lang pagka may YouTube account ka. Tapos, content creator ka nga. Nandun yun, makikita yun sa settings natin. Yung tayo lang makakita nun. Yung mga nanonood din nila nakikita yun. Kaya, malaki ang chance na mabawi natin. Gawa nga na meron tayong YouTube ID. Kailangan save na natin. Ako, hindi ko na save. Yun ang mali ko. Hindi ko na save kasi nga gawa ng hindi ko naman alam na ganun pala process nun. Ginawa ko, meron akong Facebook Nilink ko doon yung YouTube ko. Doon ko nahanap sa Facebook, nakalink. Buti ka mo, nailink ko yung Facebook tsaka yung YouTube. Nandun yung YouTube ID ko. Nakuha ko nga doon. Swerte ko rin. At nakuha ko pa YouTube ID ko doon sa may Facebook. Sinend ko. Hiningan ako ng kung ano-ano. Patunay, ano bang ginagamit kong Gmail, yung AdSense. Kasi yung sasahurin mo, pinapadala sa AdSense yun mga pards Doon mo makukuha yung pera mo sa AdSense. Ilalagay mo doon kung yung saan papadala, gano'n. Pag YouTube to AdSense, magkakonect yun. Patunay na may AdSense ako, nakakonect doon sa may YouTube. Gano'n. Kung ano-ano, hiningan ako ng mga details ng ng Gmail ko. Tapos, bandang huli, naggawa pa ako ng video na ako nga yung YouTube na yun, sa akin yun. Para preba lang na ako talaga. Umabot din ng 1 linggo, nagpas 1 linggo, bago ko na-recover yung YouTube natin, tsaka yung Google. Kasi, yung YouTube, kinausap niya yung Google. Tapos, sinend ko sa YouTube, sinend naman nila sa Google para mapatunayan na akin nga yung Google. Ganun na nangyari. Tagal din binubuksan ko yung Gmail ko, hindi ko mabuksan. Kala ko, wala na nga pag-asa Gawa nang hindi na natin mabuksan yung Gmail natin. Sabi ko, maggagawa na nga ako ng ibang account. Ayun yung nangyari mga pards. Na-open natin. Sinuwerte pa rin tayo na nabuksan pa natin yung YouTube natin. Kasi mahirap din maggawa ng ng YouTube account. Padamihin yung subscriber mo. Di naman tayo magaling na na content creator na saglit lang napapataas natin yung subscriber natin, di ba? Tsagaan lang. Basta matyaga ka, pwede. Ayun mga pards, ganun ang gawin nyo pagka na-hack din yung Google o YouTube account nyo. Anong connect kay Lalamove nun? Wala. Lang, tinuro ko lang sa inyo kasi marami dito na mga Lalamove driver o rider na gusto rin mag-vlog kagaya nga nito. Nagbabakasakali lang ako kung mangyari sa inyo, di ba? At least meron na rin kayong idea, di ba? Nagka-idea kayo ng libre lang, walang bayad mga pards. Kaya follow nyo rin, subscribe nyo rin ako, walang bayad pag pindot dyan, pindutin nyo lang. At magkaroon din kayo ng idea sa mga biyahe namin dito kay Lalamove. Mahirap to mga pards yung trabaho namin ni tatay dito. Mukha lang madali kasi parang pinapadali lang namin sa video. Masarap sana kung nasa opisina lang kami, no? Nag-aaral ako na accounting. Si tatay ganun din, nag-aaral na accounting. Nasa opisina lang siya. Kasi hindi, nag-cutting dati. Sa ilog na nakikita Ano kaya? Mag-aaral ulit ako accounting. Paralin mo kaya ulit ako? Mag-aaral ako. Wala nang pag-asa. Hindi kasi dati nagloko ako Ngayon magtitino na ako. Paaralin mo lang ulit ako. Mga kabataan namin ni tatay, hindi namin naisip yun Ganito pala buhay, mahirap pagka maganda-ganda yung natapos mo. Para medyo madali rin yung trabaho. Pero kami ni tatay, kahit mahirap to, pinadadali namin yung trabaho dito. Ganun lang, wag nyo lang iisipin na mahirap. Wag nyo poproblemahin. Wag nyo masyadong didibdibin, kumbaga sa pagkatrabaho para mapadali. Wag kayo agad ma-high blood sa mga punting mga nagpapabuhat na customer, nagpapatulong. Tulungan nyo. Wala masama tumulong sa kapwa, di ba? Kasi may may gantimpala yan sa taas pagka tumutulong ka ng walang kapalit. Kumbaga, kusan loob din sila magbibigay sa'yo. Pero ibayad yung mga buhat natin, yung mga lang, nangunguripot lang. Huwag nyo na masyadong poproblemahin yan dito kay Lalamove para hindi sumasakit yung mga ulo nyo sa biyahe dito. Konting problema, huwag na natin poproblemahin yan mga ganyan. Yung mga iba kasi dito,
yung mga kumukuha ng mga sakyan, ini-expect kasi nila na madali. Pagkatapos, malaki, ganon. Expected nila. Kaya, pag nandito na sila, problemado na sila. Sumasakit yung mga ulo nila. Gawa nga ng expected nila, puro magaganda mga parts. Bago kayo pumasok dito, gawin nyo, i-expect nyo muna na mahihirap lahat para ready kayo, handa kayo sa pwedeng mangyari dito sa biyaya at kay Lalamove para pagdating ng nandito na kayo, alam nyo na ganun dito. At least, magagawa nyo ng paraan para dumali yung trabaho natin. Time check, 1:28 PM. May pangatlong booking na kami. From Bagbag going to Santa Monica sa halagang 302. Ang layo ng pickup location ay 2.5 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pulling booking lang to mga pards. Okay, na-pick up na namin yung third booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 7.5 km. Alright, let's go! Yun na naman mga birds. Mulan na naman. Dilim na naman ng kalangitan eh. Lapit na tayo sa drop-off location. 750 meters na lang. Nasa may drop-off na tayo mga birds. Binababa na nila yung mga scaffolding. Deliver natin. Okay, time check mga birds. 2:45 PM. Nakakuha na kami ng pang-apat na booking. From Fairview going to Bahay Toro. Sa halagang 765. Ang layo ng pickup location ay 3 km. 1,000 kg to. Priority booking. Papunta na kami sa may pickup location. Okay, na-pick up na namin yung pang-apat na booking. Papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 10 km. Alright, let's go! Nasa may drop-off location na kami mga parts. Binababa na nila sir yung items. Yung pang-apat na booking namin mga parts, di na namin sama sa vlog kasi gusto niya ni sir private eh. Ayaw niya raw ipa-vlog, sinabi niya sa akin. Pero, nagbigay siya ng 1,000. Magkano lang? Booking namin, 765. Magkano tip natin, tay? Bili mo na 750, sa 750, 250. 65 to eh. Buwasan mo ng 15 yung 250. Ano? Bale, 235 yung tip na nakuha natin ngayon. Pang-apat na booking natin mga parts. Swerte, swerte. Nung swerte pa tayo. Kahit na umulan, nakachempo tayo ng magandang booking. Puti mabait si sir. Kaya, hahanap kami ng pang-limang booking ngayon. Time check, 3:45 PM. May pang-limang booking na kami. From Pasong Tamo, going to Muntinlupa. Sa halagang 1,426. Ang layo ng pickup location ay 2.1 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Ito lang po yung pwede. Doon sa kanila po? Skyway na lang kay boss. Skyway na lang sir para mabilis. Sige sir. Salamat sir, salamat. Okay, na-pick up na namin yung pang-limang booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 38 km. Alright, let's go! Itong booking na to mga parts, priority booking to. Tapos sabi sa amin ni sir, Skyway na raw para mapadali yung pagdi-deliver. Hirap na rin kumuha ng kasabay. Puro mga mga durami lumalabas at lalayo pa ng mga pick-up. Natsambahan lang namin to, kaya sabi ko kunin na natin. Kasi medyo mababa pa rin naman yung kinikita namin eh. Tumitingin pa rin ako, baka may lumabas eh, na may sabay. Kaso, pagka wala na talaga, diretso na namin kasi priority din to. Baka nagmamadali, parang shop yung pag-aatira namin, mamaya sarado na eh. Pag ginabi tayo masyado. Nasa may EDSA na tayo mga parts. Ang dadaanan namin, kakaliwa kami dyan sa may Balintawak. Pababa tayo ng Balintawak. Tapos doon kami aakyat ng Skyway. Entrance tayo ng Balintawak, papasok. Skyway na tayo mga pards. Mabilis lang dumaan dito. Maganda dito dumaan kasi maluwag yung kalsada. Kung mag-EDSA tayo, matagal eh. Lalo na, anong oras na 4:54 PM na. Rush hour na. Abutin tayo ng siyam-siyam dun. Di bali dito kahit 60 to 70 lang ang takbo mo. Tuloy-tuloy naman tayo. C3, R3, keep right. Sa kanan, papunta ng pier. Kung magpipier ka. Dumaan ka naman dito kung bago ka lang na driver. Hindi mo pa kabisado dito. Hindi ka pa napadpad dito. May mga araw-araw naman. Papunta ka Alabang, dire-diretso lang. Tapos nasa kanan natin yung mga lalabasan, mga e-exitan natin nandyan. May pangalan naman eh, kung saan ka na mag-e-exit eh. Gaya nun, pupunta ka ng pier, R10, dun ka, o dumaan. Nasa ilalim tayo ng C3 ngayon eh. Kung ilalim yan, C3 yan. Kaya papunta ng road 10, yung C3. Kaya madali lang, di ka naman maliligaw dito. Susundan mo lang itong kalsada na to, dire-diretso lang yan eh. Hanggang makarating ka ng Alabang. Pag may nakasign na dyan na Alabang, baba ka na. Dahil dun tayo pupunta sa Alabang. Gaya niya na may
nakalagay dyan, no? Toll Plaza, 1 kilometer ahead. Ayan, Toll Plaza, 1 kilometer. Siyempre, cash lane tayo. Sa kaliwa tayo po pwesto. Teka, may sasakyan. Ipadaanin muna natin itong isa. Kasi ang cash lane dito sa, ang cash lane dito sa Skyway, nasa kaliwa. Gawing kaliwa lagi tayo pagka cash lane ka. May RFID kami, kaso walang laman. Kaya nga, magka-cash lane kami. May traffic kaya dito. Medyo may traffic yung konti lang. May pila eh. May pila sa RFID, mahaba pila. Buti pa yung cash lane, walang pila. Yan ang sinasabi ko eh. Walang pila lalo, RFID. Baliktad yata. Buti pa yung cash lane, umaabante. Yung RFID na traffic. Kakaroon ng pagbagal sa yung bukas no Minsan pag hindi binasa kasi, yun, doon nagtatagal eh. Na-stuck yung isa dyan sa unahan, hindi binasa, yun, natrapikan na yun. Ito may pila pero konti lang, di gaano mahaba. Kaya okay lang din sa cash lane dumaan. Nasa may Alabang exit na tayo mga pards. Bilis lang ng biyahe, dire-diretso. Time check, 5:33 PM. Nasa 3.1 kilometer na lang yung drop-off namin. Andan. Time check tayo, 6:35 PM. May pang-anim na booking na kami. From Muntinlupa, going to Malolos, salagang 1,409. Ang layo ng pick-up location ay 2.7 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Ito kami ngayon mga pards, sa may Muntinlupa. Nakakuha nga kami ng papuntang Malolos. Laban na to, 1-4 din eh. Saka kami uwi ng bahay ni tatay. Para medyo maganda yung kikitain namin ngayon. Medyo binuwenas tayo eh. Pagka-deliver namin, paglabas namin ng subdivision nila, may lumabas nga. Yun, nakuha namin ni tatay. Kayo wag na, okay na yan. Makakasya naman yan. Huwag mo nang ganyan eh, nilang mo na yan, dalawa na lang. Ba kuya? Sige na, kahit pa paano ma'am. Basta magkasya. Okay, na-pick up na namin yung pang-anim na booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 65 km. Alright, let's go! Nasa may NLEX na tayo mga pards. 9:36 PM na. Yung ETA namin sa may Malolos, Bulacan ay 30 minutes pa. Bale, mga alas 10 kami darating doon mga pards sa may Malolos, Bulacan. 10:09 tayo dumating. Kuya, bali magkano? Kaya ma'am, kwentahin ko lang pati yung expressway. Kaya ma'am, ang resibo nung 1675. Wait lang. Ano ba? Nung yung pera mo. Tama nilagay. Nakalimutan. Kapag di mabayaran. Kinabahan mo ni kuya. Ako, wala lang yung pera niyo ma'am eh. Sabihin niya, wala sa akin. 1650. Salamat ma'am. Pero wala na ma'am eh. Nagka-nervous din si kuya. Ako din nervous eh. Wala akong pampalawal dyan eh. Salamat ma'am. Okay mga pards, income reveal tayo. Bale, naka-anim na booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 3,999. Pagkatapos nakakuha kami ng 250 na tip. Pagka inad natin dito, magiging 4,250. Pagkatapos, bawasan natin ng 1,200 na diesel at 300 na pangkain. 300 yung kinain namin kasi inabot na kami ng hating gabi. Bale, 1,500 yun. 4,250 minus 1,500 equals 2,750. Ayun mga pards, naka 2,750 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nilalamove.